sa inyo lahat for you to hear. I am ready. Oh, ready! Marami kayong i-react kasi yung mga co-actors mo have been saying good words about you. So, careful. Tatanungin muna ako ng first set of questions before everyone else. Sir, anong episode nyo, Chin? Saang episode kayo dito sa Shake, Rattle and Roll? Kami ang Rattle, episode 2. So, kami po yung nasa gitna. Gen Z. Yes. Kami ang nasa present. Medyo dark, sa no? present na timeline. Medyo dark, no? Yung episode nyo. Sorry, nag-block ko. Medyo, no? Medyo dark. Super wow. Hindi medyo dark talaga. Pero, kagaya po nun na yung poster na 1775-2025 sa 2050. So, pinagmulan sa wakas, parang nasimula ang wakas. Ang character dito, Seth? Ako si Sean. Sean. Ako si Sean dito. Si Sean ay simpleng binata, simpleng anak ng isang gobernador sa lugar. Okay. So hanggang doon lang muna pwede mo. Chin, you are? Ako po si Faye dito. Faye. Ako po ay nag-iisang anak ng aking magulang. Pero meron akong kinakapatid, si Sky, si Sasa Girl. Opo, hindi kami magkadugo pero by heart kami magkapatid. Ako po, si Faye po doon ay isang mabuting anak. Ang pangarap niya, makapagtapos ng pag-aaral niya, ma-explore niya ang buhay, pero na-explore naman niya ang different kind of life sa career. Nagbabalik kayo sa Regal Entertainment. Basically, technically, this is your home film studio, no? Kasi sobrang tiwala sa inyo ng mag-ina, ni Ms. Rosel, Ms. Ricky. How does it feel na you are now part of the MMFF again with another beautiful and mukhang magiging blockbuster din ulit, just like My Future You, an award-winning one. Sana po, no, pagdasal din po namin yun. Siyempre po, galing kami sa last year's MMFF, tapos this year po ulit kasama po yung Shake, Rattle. I mean, no doubt naman na po doon. Pero, siyempre nagpapasalamat po kami. Isang napakalaking blessing po nito ulit para sa amin. At yung tiwala na meron sila Miss Rosel at sila Sir Kit sa amin, ipinagpapasalamat din po namin yun. Actually, challenging po ito sa amin kasi ginagawa namin yung Sins of the Father, pati yung Shake, Rattle nagsabay. Pero sa proseso po na yun, ang dami namin natututunan at masaya kami na merong nagbibigay sa amin ng room for growth and exploration. At saka iba din naman parang another family. You have your ABS-CBN family, meron din kayong Regal Entertainment family. Sir, would you like to add? Sa totoo lang, yung tiwala sa inyo. Yes, sa totoo lang sinabi na ito sa amin ni Ma'am Rosel na pinalita niya na sa amin early pa. May future release ka. So, siguro December last year. December last year. Binalik na sa amin ko ni Ma'am Rosel sa circuit na mag-shake nga daw. So, nung sinabi sa amin, sobrang, ito ba ito, ma'am? Tapos nung nag-America kami ni ma'am, talagang sinasabi ko, horror. Hindi nag-America rin siya, sir? Yung MIFF. Hindi nakasama sa mga bala kasi nitong si Chindan. Sunod-sunod, ano? Di ba yung came from Korea? Yes. Tsaka private at Vancouver mo, tapos Korea. Kasama ka rin doon, sir? Vancouver lang. Vancouver lang. So, you appreciate the love and support na binibigay ng Regal ng mga inanas. So, actually, yung My Future nagsimula kay Mother Lily. Parang gusto niya yung film na magawa talaga at
naibigay para sa tinutuloy ni Miss Rosel yung naibigay din para sa amin. So, kung kami nagpapasalamat. Hindi namin na-expect yung outcome ng My Future. Walang na-expect nun, pero thankful kami, grateful. Actually, napaka-away pala nung line-up na yun. Yung mga green light projects from Hospice Lavipo Project, Lavipo Guilty Pleasures, My Future You, Untold, isa pa, apat yun eh. Love Shot, hindi pa na Love Shot yung legacy event dito. Part ba yun, right, yung legacy event, yung Love Child? Para, ayoko maniwala kay Red, parang duda lang siya sa sarili ko. Parang tatlong halang, may naka-event tayo dito na, di ba, yung in-announce si Sir Keith is taking over as Vice President. Ayaw kay Joe. Ano to? Sige, mamaya maalam natin. Okay, I think I'm ready to give the microphone to, siyempre, traditional na to. I'd like to give the microphone to entertainment editor ng Abante, si June Lali. Yan, congrats. Yan, nagsama kayo sa parehong timeline na talaga this time. Yan, 2025. Siyempre, My Future You. Yes, talagang magkaibigan kasi. Oo, diba? Ilang eksena na talaga magkasama kayo sa zero character na I was doing SRR, the 2025 episode. Na talagang ito, kasama kayo na namin. Nagsasabay. Sobrang grabe, nakakapagod po talaga. Physical, emotional, parang nangyayari, ABS, after ABS, the next morning, SRR, so, and ABS ulit, and SRR, so, parang yung physical, nakakapagod. Pero sa talaga, umuwi pa kayo ng Cavite? Yes po. Umuwi kayo, tapos parang Bigo, tapos sa kotse matutulog, pagdating mag-aayos, minsan sa set o sa standby, parehas kami tulog. So, nakahilata kami, minsan nag-uusap kami sa eksena, kasi tulog kami pag walang eksena eh. So, pag may eksena, doon na kami nakakapag-uusap, tinutulog namin para yun. Pero, fun, sobrang saya habang ginagawa namin. Una, Gen Z kami lahat, yung buong cast. Gen Z kami, so kwentuhan, yung topic, pag nasa standby kami, yung mga kulitan, so swak na swak. Kaya po nung sinabi ni Seth, totoo pong mahirap. Medyo draining po siya in a way kasi demanding siya sa physical at sa emotional peaks. Pero masaya po kami na, kasi parang sabi nga namin, ang saya din pala ma-experience ko pag parang sobrang busy ka, yung hindi ka na nakakatulog. Mahirap siya pero masaya kasi alam mong blessed ka, alam mong binibigyan ka ng biyaya at ang sarap lang din ng alagaan. Pero kaya nga din po nung sinabi ko kanina, mas na-appreciate namin pareho yung mga natututunan namin at sa proseso ng ginagawa namin yung parehong proyekto na Sins of the Father at She Travel. Kasi ang dami namin, minsan kami na nakakakita ng mali namin, kami na rin yung nagsasuggest ng kung pwede ba yung ganito ganyan, or mas nagtatanong kami, siguro mas nagiging collaborative kami in terms of kung ano yung ikagaganda ng kwento. Yun po. First SRR. Opo. Siyempre, napaka-iconic horror movie franchise ang Shake Not That wala pa kayo sa showcase. Nangarap din kayo one day na mapasama kayo sa SRR. Alam mo, already sa Shake natin ng doon ng kabataan days. Big fan ako talaga ng Shake. Sobrang big fan ako ng Shake natin. Isa sa mga, although di ko po matanda, Frigidaire. Nakalaman mo siya? Frigidaire? Oo, yung rep na Tiana. Parang mga bata ako. May mga napapanood ko sa DVD, di ba that time kasi bawal ako pumasok ng sinihan kasi nga
R16 yung ibang so sa DVD ako nakakapanood pa mas bawal ako sa sinanata. So yung nalaman ko ibigay kami yung gagawa na episode ko ng SRR. Sobrang sabi ko kayo ng concept. Big franchise to Shake Rattle. So it's a big pleasure sa sobrang grateful. Ako po talaga, sa totoo lang po, kasi bata pa po ako noon, hindi ko alam yung title, pero ang dami ko na pong napanood na pelikula ng Shake Rattle. Yung isa, yung mga high school friends sila Ate Kinchu. Tapos yung sa trend, pinag-is namin. Yes, yung mga ganun po. Kaya, kung sinabi sa amin nun na kasama kami sa Shake Rattle, hindi po talaga ako makapaniwala. Parang, hindi ko po siya nun naramdaman kasi parang feeling ko hindi siya totoo. Hanggang sa nagsimula na yung mga script reading namin, workshop, tapos nag-start na kami, tapos na, ang sarap po sa pakiramdam. Fulfilling siya. Bakit hindi kayo makapaniwala na yan? Favorite kayo yung yourself. Every time pag-usap po, lagi ko yung kasi ikaw, hardworking, tapos yun na, masyado siya napabalik sa inyo sa my future. Kung ganun po, mas marami po ang pinagpapasalamat namin ni Miss Rosel. Pero siguro po yun talaga, binabalik lang din namin yung ibinibigay nila sa amin. Yung tiwala, yung pag-aalaga, yung pagmamahal. Yun po yung lahat namin. Yeah. Ang laking bagay na gawa ng my future sa inyo, di ba? Ikaw, nagkakaway ka pa. Napansin talaga yung galing mo, di ba? Dito sa SRR, ano mapapansin sa inyo? Yung ano po, yung tema ng horror, kung kaya namin mag-horror. Sobrang, oh yes, and hindi lang siya natatakot kami, may action siya kasama. So, siguro, tagal, parang last horror na ginawa namin, actually hindi pa horror yun, medyo yung Fractured. Thriller lang siya, thriller mystery. Ito naman horror, thriller, so action, so yung kakayanan namin sa paggawa ng horror, yung mga emosyon namin, yung natatakot kami, paano kami habulin ng merong itak, at paano umilag, paano makipagsaksakan, so makikita po dito. Talino na. Nag-iisip pa ako sa mga. Actually, masarap sila interview. Sinong hindi masarap interview? Gusto mo? Kasi syempre yung mga eksena mo, syempre nakakatakot. Minsan, if you're doing a scene, minsan parang totoo di ba? Kasi may mga nakakosh, mga intense. O, ito ba, pansin sa pagka-shake mo, pagka-battle, syempre talagang may life ko na. Kaya napapayakap ka na ba kay Seth? Abangan niyo po. Isa po yun sa mga challenge din kasi yung ipakita pa rin yung chemistry na meron kami, pero horror yung genre ng pelikula. Ang laking ano po sa amin, pero syempre, maganda po at magaling naman ang production namin at ang director namin. So, nairaos po namin yung lahat. Matutuwa ang fans, may kilig moments pa rin. Flavor, may dagdag sa flavor ng aming dalawa. So, yes, I think Bongga, thank you! Yeah.